Ayun, so good day ulit sa inyo guys. So pag-usapan naman natin dito sa video natin na to, nung huli kasi na umakyat, di ba, yung ating market, nung nag-recover from MECQ papuntang GCQ, di ba, nag-angatan lahat po ng stocks. So ito yung second na breakout trades na nakuha po natin during that time. So ito naman, medyo maganda yung trade natin sa kanya. Kumita po tayo ng more than 29,000 pesos dito po sa stock natin na si Metro Pacific Investments naman. Okay, so alamin po natin kung paano natin nakuha yung gain po natin sa kanya. Ayun, so welcome back guys dito sa ating channel. So pag-usapan nga po natin kung anong meron dito sa gain natin na 29,000 pesos kay Metro Pacific Investments. So sabi ko nga doon sa title natin, so ito yung kasunod ng isang breakout na trade natin nung nakaraan kay LTG. So ito yung second na trade na nakuha natin nung nakaraan naman. Okay, so ito yung ating vlog number 45 at didiscuss nga natin yung gain natin kay MPI. So as usual guys, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka po dito sa mga reviews or dito sa mga sample trades na nagagawa nga po natin dito sa ating stock market naman. So ano yung kwento nitong MPI nung nakaraan? So as usual, syempre during this time pandemic pa rin naman tayo. So nagkaroon naman ng market crash itong si MPI ng more than 32%. So sumadsad din siya. So lahat ng stock natin is bumagsak. Pero yun naman yung time na nagkakaroon po tayo ng opportunity to gain kasi nga mabilis po mag-revert back pataas yung ating market kasi medyo exaggerated nga naman talaga yung pagbagsak ng mga stocks po natin. Okay? So ito yung mga buy at sell area natin sa kanya. Dinodrawing ulit natin para malaman natin yung mga exact locations kung kailan natin siya ginawa as study. So yung mga B, yun po yung mga buy signals or rather buy areas natin. Yung S, doon naman po tayo nag-sell sa kanya. So in summary, meron tayong 6 na buy sa 2 sell na ginawa po dito kay MPI nung nakaraan naman. Pero kung titignan mo na maigi yung chart niya, nag-buy tayo dito sa area na to. May certain point na medyo kinabahan tayo sa kanya kasi merong gap dito, di ba? So halos nag-fill the gap nung nakaraan itong si MPI. Pero medyo naantay natin siya na bumalik kasi nga actually dito sa candle na to gusto natin magbenta nung time na yon. Magka-cut loss na lang tayo sa kanya kaysa bumalik dito sa bandang baba yung ating price. Pero at the end of the day, naantay natin siya is nag-correct naman. So, inayaan ko na lang siya and then for the next few days na umakyat na, doon na lang tayo nagbenta dito sa stock natin na si MPI naman. So, ito yung mga buy transactions doon sa mga mahilig na kagaya ko. Tignan yung point to point kung saan bumibili yung mga traders natin at i-analyze natin yung kanila mga entry points. So, makita nyo dito, majority ng buying ko is nangyari nung May 5 dun sa unang area kung saan tayo bumili at nakapag-accumulate tayo ng total around 43,000 shares po dito kay MPI or yung capital natin, yung pinaka-total natin sa kanya is 121,000 pesos. So as usual guys, pag yung unang bili natin, yun yung medyo may conviction tayo kasi pumapasok mo dun sa mga criterias ng mga buy signals po natin. Halimbawa ito. So meron akong capital na 121k, di ba? So dun sa unang bili is 84,000 pesos kaagad yung binili ko sa kanya. Yung iba, pang support na lang sa kanya kasi kung medyo maganda yung galaw niya, sinasabayan ko pa rin siya ng pakonti-konti until ma-reach niya yung target ko sa kanya na pagbenta naman. Okay? So tuloy natin. So ito yung sell transactions natin sa kanya. So 2 beses. Yung unang sell natin is meron tayong gain na 9,000 pesos. Yung pangalawang sell naman natin is more than 20,000 pesos naman for a total of 29,190 or meron tayong profit na 23.98%. So maganda yung galaw natin dito kay MPI. Na-hold natin ng medyo matagal kasi sumabay sa optimism dito sa ating pagbabalik niya dun sa GCQ natin. Okay? So kaya medyo maganda po yung gain natin sa kanya. So ito yung mga reasons. Sabi ko sa inyo, simple reasons kung bakit tayo bumibili sa kanya. So unang-una is yung tinatawag natin na RSI breakout. So paborito natin yan. Minsan kasi yung RSI, di ba?
parang meron din siya resistance. Pag nagkaroon siya ng breakout dito sa area na to, doon tayo nag-i-start na bumili sa ating stock. So yung RSI kasi, sabi ko nga, nagme-measure po ng momentum ng upside movement kung pataas po yung kanyang direksyon. Pag pabagsak, momentum naman ng pabagsak. So yun yung ayaw natin sa kanya. Kaya nga, bumibili lang tayo pag pataas po yung momentum ng ating RSI level sa kanya. So next na criteria natin sa kanya, meron tayong bullish MACD. So pag ito, yung blue line nasa taas po ng ating red line. So pag nagsabay-sabay kasi yan guys, MACD, RSI, tsaka yung lastly yung ating price breakout sa kanya. So dito tayo bumili. So very good catalyst po yan para pumasok or mag-enter po sa isang stocks. Yung probability na mag-gain ka is medyo mas mataas, pero hindi ko naman sinasabi na all the time nag-gain tayo sa ganitong strategy. Sinasabi lang natin most of the time okay po yung ganitong strategy natin. So yun po yung tandaan nyo pag pumapasok kayo. Kaya nga pag bumibili ako sa kanya, hindi all in ka agad, patingi-tingi muna yung pagbili natin sa kanya kasi hindi nga po natin sure kung magtutuloy-tuloy po na aakyat yung ating prices sa kanya. So ito yung picture natin kung saan tayo bumili. Pag nag-wait ka ng resistance line dito sa previous candles natin sa kanya, makita mo kung saan tayo bumili, yung price natin is nagbi-breakout naman sa kanya. Pero may times din na, di ba, kagaya nung kanina sinabi ko, bumabalik dito sa initial buyout area natin kung saan nagkaroon ng breakout. So doon na malalaman kung i-apply mo yung trading plan mo sa kanya. So kung ma-meet yung cut loss point mo, sabi nga natin, kailangan i-cut mo na siya kasi doon mo naman poprotektahan yung capital mo. Kasi hindi mo alam kung didiretso siya ng pababa or magre-recover siya. For this case, nagkataon, nag-revert back yung ating price kasi yun nga, gumanda na yung optimism sa ating market naman. So, medyo napigilan natin yung pagbenta during this time kasi tingin ko around 8% na yung loss ko sa kanya during that time. So, binigyan natin ng chance until end of the day, which is nag-recover naman po yung ating market sa kanya. Okay, so next natin. So, pag-aralan natin kung ano ba yung price breakout. So, nasabi ko na rin ito doon sa previous vlog natin. Ito yung point kung ang price ay lumabas sa taas na ng isang malakas na resistance. So, yun nga, malaki yung possibility na mag-move yung stock sa direction ng breakout, lalo na kung medyo matagal na nasa ilalim siya ng resistance area. At, yun nga, may kasamang good sentiment sa ating market at volume pag pumapasok po tayo sa kanya. Ayan. So, yun po yung madalas kong gamitin criteria pag sumasabay ako sa isang breakout ng ating mga prices naman. Okay? So, bakit ako nag-sell? So, based lang dito sa charts natin, kung sumusunod ka dito sa ating trading vlog na ginagawa, so alam mo na kung bakit ako nagbenta sa kanya. So, dito tayo nagbenta sa kanya, di ba? So, meron tayong bullish candle at saka hanging man nung nagbenta tayo sa kanya. Pero ang major criteria natin sa kanya is yung ating overbought signal sa ating RSI naman. So, kita po lahat ng traders yan. So, pag dumadating dyan sa point na yan, nagbebentahan na po yung karamihan ng ating mga traders kasi yun nga, overbought na nga po siya. Although, hindi naman eksakto na minsan dumidiretso na bumabagsak. So, kagaya nito, nag-rebound pa siya at umakyat pa siya ng konti during this time naman. Pero tayo, sinusunod natin yung rules natin sa kanya para hindi tayo masyadong maging greedy or emotional sa paghawak po dito sa ating stock naman. Okay? So, yun po yung reasons kung bakit tayo nag-sell sa kanya. So, punta tayo sa Instagram charts. Silipin natin ng konti kung anong nangyari kay MPI natin, kung ano na ba yung status ng kanyang charts as of this time na ginagawa natin itong videos natin. So, ito yung area. So, takpan ko muna yung current price. Dito yung area kung saan tayo nagbenta sa kanya. So, kita nyo naman, pag ilahin natin yung chart, umakyat pa siya until 3.86. So, nagbenta tayo around 3.5 dun sa video natin. At ito naman is umakyat pa ng around 3.8. So, okay lang kasi after naman yan, bumagsak na ng bumagsak po yung price natin dito kay MPI. So, hindi ko sana nakuha yung more than 20% na gain natin sa kanya kung hindi ko sinunod yung rules ko naman dito kay MPI. So, sa ngayon, medyo nagre-recover na yung kanyang price
meron kasing lumalabas na balita na naman dito kay MPI, 'di ba? Si Enrique Razon, itong sudden spike natin ngayon, pumirma na doon sa pag-acquire po ng stake dito kay not necessarily dito kay MPI, doon kay Manila Water. Pero kasama kasi itong si MPI kasi isa din siyang water concessionaire. So by the way, itong spike na to nung bumili tayo sa kanya, meron din siyang good news, which is parang lumabas dito sa news is parang napatawad na ni President Duterte yata yung sobrang galit niya dito sa ating mga water concessionaires naman. So as of this time, inaantay nila yung final contract together with the government naman kasi 'di ba na-revoke nga yung kanyang yung extension ng kanyang franchise with the government. Kasi nga nagalit dati si President Duterte naman. Okay, so yun yung mga reasons kung bakit tayo bumili at buminta ng stock natin na si MPI. So as a disclaimer lang ulit guys, so sample lang itong mga videos na ginagawa natin. So nasa sayo pa rin yung discretion kung bibili ka or hindi ng mga stocks. So kailangan mag-aral ka kasi yun nga may involved po na risk dito sa mga ginagawa natin. So pwede kang mag-loss ng pera kung medyo emotional ka po dito sa mga stocks naman natin. Okay, so yun lang. Sana nakatulong sa iyo itong video natin na to. At see you again in my next trading vlog.